Hi guys! This is RRJ Japonesa. Welcome back to my channel. For today's video, sasagutin ko na po lahat ng kinoment nyo at question nyo sa Facebook. So, come on, let's go! For me, hindi na ako papayag. Pero, sa una kong anak, yung tatay ng una kong anak, there's a possibility na pwede ko pang balikan. Pero yung sa second child ko, hindi. Why? Through my experience to him, maraming masalimuot na bagay na nangyari. Kaya wala nang chance para makipag-ayos pa ako sa kanya. Para sa akin, yung superpower ng mga single mom like me is tiyaga, sipag para mabuhay mo yung mga anak mo. Laging positive. Yan, positivity is the superpower. Strong mind. As of now, dito. Pero siguro pag naging senior na ako, mas gusto ko pa rin sa Pilipinas. Para marami akong gusto pang gawin na relax ang buhay, yung hindi nagmamadali. Kasi dito puro work. So doon at least kahit paano magagawa ko yung mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Like walking on the seaside at magtanim-tanim. Well, actually, sino nagtanong yan? Jojit Castillo. Ay, ala! Actually, maganda yung anak ko. Maganda rin yung anak ko. Mas maganda yung anak ko sa akin. Sa totoo lang. Pero, ang sikreto lang kasi is lagi kang nakasmile. Lagi akong nakasmile. Yun ang nagugustuhan sa akin ng mga tao. Kaya akala nila maganda ako. Dahil sa pagiging smiling face ko. Compared yung anak ko kasi, laging simangot kaya. Pero maganda yung anak ko Lagot ka, Tito Jujet. Lagot ka kay Riel. The biggest mistake in my life is that yung pumatol ako doon sa tatay ng pangalawa kong anak. Yun ang pinaka biggest mistake na ginawa ko sa buhay ko. Yun lang. Ang haba ng question mo. Ano ba talaga dun? Isa lang dapat. Ang daming questions Well, ang very challenging na nangyari sa buhay ko is that yung as a single mom, yung pagpapalaki sa mga anak na syempre nandoon yung hirap kung paano mo ididisiplinahin. It's very worth it kasi malalaki na sila at napalaki ko silang maayos mga bata, mga babait at syempre minsan may konting pasaway pero naayos namin bilang family. And it's very worth it for me na ngayon, gagraduate na yung anak ko. Tapos yung isa kong anak, nagtatrabaho na. Mahirap sa mahirap. Mag-isa ka lang nagdidisiplina, mag-isa ka lang kumakayod para mapakain mo, mapag-aral mo yung mga anak mo. Kaya, yun nga lang, malakas yung loob ko. Hindi ako pinanghihinaan ng loob pag nagkakaroon ng problema. Ay, syempre, sobrang saya ko pag nagkaroon ako ng apo at
sigurado magiging spoiled apo yun sa akin. Siyempre, yung love ko sa mga anak ko, siguro mas pa ang ibibigay kong love sa mga apo ko. Ang gusto ko itawag sa akin ng mga apo ko is either Lalisa or Mamita. Lalisa is from, dinatawag sa akin ng apo ko sa pamangkin na anak ni Hazel Sheffy, si Ate Aya. Tawag niya sa akin, Lalisa. Of course, family. Family is hindi mo mapapalitan. Yung jowa, kahit ilang jowa, kaya kong palitan. Kaya kong magjowa kahit ilan. Pero yung family, isa lang yan. Habang buhay yan. Yes, maraming bagay na natupad na sa buhay ko, natupad na mga pangarap ko sa buhay. Pag ako'y umuwi ng Pilipinas, marami pa akong gustong gawin. Katulad ng pagtutulong sa kapwa. Kaya gusto ko talaga maging charity vlogger. Pag nasa Pilipinas na ako, yun nga, sabi ko, gusto ko magtanim-tanim, gusto ko maglakad-lakad sa may dagat, yung nombire. Ano nga yung nombire sa Tagalog? Chill lang na. Oh, yung chill-chill lang na buhay. Relax. Alam mo naman ako, chill-chill lagi. Yun ang gusto ko mangyari pag ako nagkaedad na. Yun. Sa tingin ko, alam mo, hindi ko alam kung bakit lagi akong binibless ni Lord. Siguro kasi, kahit anong challenges na nangyayari sa buhay ko, lokohin man ako, nandun pa rin ako, tutulong pa rin ako, parang hindi ako nadadala. So, ayaw ko, siguro yun talaga ang purpose ko, yun ang nasa puso ko, ang tumulong. Hindi ko maiwasan eh. Kahit minsan sinasabihan na ako ng mga anak ko na ano ka ba, bakit lagi-lagi na lang, niloloko ka na, ganun pa. Hindi ko talaga matiis. Ewan ko, siguro yun eh talaga yung puso ko, ang tumulong sa kapwa. Kaya siguro binibless ako ni Lord. Yes. Actually, it happens a lot sa buhay ko. Ilang beses na akong na-fall, ilang beses na akong nadapa. Pero, lagi kong iniisip na, ay, kailangan ko ulit tumayo. So, hindi ako pinanghihinaan ng loob. Lagi-laging, ang dami-daming pagsubok, pagkadapa sa buhay ko, sa love, sa financial, sa family, pero nandun pa rin yung kailangan tumayo ako ulit. Kailangan lagi akong tumatayo pag naku-fall ako. Yun, aakyat pa rin ako. Ka-climb pa rin ako. Of course, pera. Lahat tayo perang gusto, syempre. Pag-ibig is, nandyan lang yan eh. Anytime, pwede kang umibig. Yung pera kasi, kailangan mong habulin yan eh. Para pagdating ng pagtanda mo, relax yung buhay mo. Pera. Lahat tayo perang gusto. Ako pera talaga. Pera makes me happy. As of now, Japan. Kasi nandito yung work, nandito yung mga anak ko. So, kailangan pa nila ako. Lalo na yung bunso ko. Siyempre, masyadong bata pa yun. So, kailangan yung gabay ko. Ginusto kong mangibang bansa. Siguro, syempre, meron akong yung katulad yung pangarap sa buhay. Compared sa
Pilipinas, syempre ako nag-work ako sa bangko noon after I graduated into college. I work in Union Bank. Syempre yung sahod ba, hindi para sa akin mahirap to pa rin yung mga nangyayari, katulad yung nangyari sa buhay ko ngayon, kung ano meron ako. $101%, or sabihin natin 1 billion trillion percent. Family is important. Family is family. Sila yung unang nagbigay ng love. Sila yung pag meron kang problema, sila yung unang magbibigay ng comfort sa'yo. Para sa ako, sa mga nangyari sa buhay ko, dirig na, hindi na. Kasi napalaki ko nga yung mga anak ko na walang asawa eh. So, bakit sa ngayon na malaki na sila, doon pa ako mag-aasawa? Hindi na. Ayoko na mag-asawa. I want freedom. Mas masaya yung single. Walang problema, walang hadlang sa'yo, kahit anong bagay pwede mong magawa. Siyempre, mga kaugma sa mga bata ko, aanuhan ko man yun na asawa, kung tatagan man lang ako sin hard life. So, siyempre, ang mga bata ko, unahan ko ang mga bata ko, more than anything. Siyempre, family bonding. We have to spend time sa family. Time is important. Habang nabubuhay, bigyan ng time, lalo na yung mga anak ko. Hindi na. Kasi kontento na ako sa buhay ko bilang single. And syempre, hanggang sa pagtanda ko, gusto ko syempre yung mga anak ko makasama ko at mga magiging apo ko. Aalagaan ko na lang yung magiging apo ko. Yun. Hindi. Ang pera kasi, kinikita yan eh. Anin mo naman yung maraming pera kung hindi ka naman masaya. Syempre, pera is important. Pero, kung hindi mo naman mahal yung tao, hindi ka magiging masaya eh. Family. Kasi, nung pinanganak ka ba, syempre, family ang nauna, di ba? Family, nandyan yung family mo. Yun yung pinakaunang kasama mo sa buhay. Actually, hindi ko masasabing yes or no kasi sigat lang yung nakakaalam at sigat lang yung may plano para sa buhay ng bawat isa. Siyempre, nung kabataan ko, naranasan ko yung hirap ng buhay, sobrang hirap namin nung mga bata pa kami. Siyempre ngayon na medyo nagkakaroon na ako, gusto ko rin i-share sa kanila yung mga blessings na natatanggap ko. At pag nakikita ko kasi sila yung maraming katulad sa bulan, pag umuwi ako, marami ako nakikitang kabataan na, or kahit may edad na sobrang hirap sa buhay. So, nafe-feel ko yung nararamdaman nila. So, that makes me motivate para tulungan sila. Siguro wala namang diskarte sa sugal eh. Katulad, minsan talo, minsan panalo. So, swerte lang. Wala talagang diskarte ang sugal.
Sugal na, napaabot sa sugal na. Never. Happened once, happened twice, never in thrice. Hindi na. Hindi. Ayoko na mag-asawa. Ayoko nang magmahal ng lalaki. Babae. Babae. Hindi rin. Para sa akin, diskarte. Ako, may diploma pero hindi ko rin nagamit. Maraming nagkaroon ng diploma pero hindi rin nagagamit. Diskarte talaga. Sa buhay ngayon, kailangan diskarte. Maraming umaasenso dahil sa diskarte, hindi sa diploma. Oo, kontento na ako. Nag-umpisa ako sobrang hirap. At ngayon, natupad na mga pangarap ko. Nagkaroon na ako ng businesses, may bahay na ako, sasakyan. Lahat. Meron na, hindi ko na kailangan pang humiling pa ng kahit ano. Kaya para sa akin, natupad na lahat. Sobrang kontento na ako sa buhay ko ngayon. Masaya ang buhay ko ngayon. Of course, syempre, mahal ko kayo. Kung wala kayo, wala rin ako. Kaya, nang dahil sa inyo, nakakatulong ako lalo sa kapwa ko. At dahil sa inyo, nakikilala ako dito sa larangan ng social media. Kaya maraming salamat sa mga pagsuporta ninyo, pagtangkilik ninyo sa akin. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Maraming salamat po. Thank you. Okay guys, thank you sa mga nag-comment ng questions sa aking Facebook. At ito na nga po pala ang napili ko kung sino yung nanalo. Ito na po siya. Ito na po yung una kong napili is si Hermie Katahan Ordonia. Congratulations! You have 500 pesos. Then next is G. Granadel Kalupit. Next is Jason Hapa. Si Jason Hapa. Thank you for commenting your question. Maraming salamat po. Okay guys, this is all for today's video. Don't forget to subscribe my channel and see you on my next vlog. Bye!